Ragasaran na papanahong balita, narito na. Magandang tanghali po, ako si Alvin Tolentino. At ako naman po si Shane Newmoon. At ito ang Brigada Balita. Para sa mga pangunahing balita, Bossy Aquino Cruz, ginanita ang ika-40 araw na pagkamatay ng ina na si Cory Aquino sa LaSalle Dasma Chapel. Ilang mga NGO tutol sa rehabilitasyon ng Bacoor Bay. Edman Expo ng ComArts matagumpay na isinagawa. Senador Noynoy Aquino nagbigay pugay sa mga guro. 5th Asian News Day, idarao sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Solidarity of Cavite Workers nagprotesta. sa paggunita ng ika-40 araw ng pagkamatay ng dating Pangulong Corazon Aquino, dinayo ng mga magkakapatid na Aquino ang iba't ibang simbahan sa Luzon at Visayas. Live na nakasubaybay si Angeli Alcovinda sa De La Salle University Dasma Chapel kung saan kasalukuyang naroroon si Bossy Aquino Cruz. Magkakaibang simbahan ang pinuntahan ng magkakapatid na Bossy, Pinky, Biel, Chris at Noynoy Aquino upang gunitain ang ika-40 araw ng pagkamatay ng dating Pangulong Cory Aquino. Isang mainit na pagtanggap ang ginawa ng Lasallian community sa pagdating ni Bossy Aquino Cruz, kung saan kasama rin niya ang anak ni Chris Aquino na si Joshua at ilang mga supporters. Isang exhibit naman ang binuksan sa pangunguna ni Bossy Aquino Cruz sa aklatang Emilio Aguinaldo Exhibit Hall na pinamagatang Cory Aquino Icon of Faith and Democracy bilang pag-alala at pagpapasalamat na rin sa kontribusyong nagawa ng namayapang dating Pangulong Cory Aquino sa demokrasya ng Pilipinas. Sinundan naman ang isang misang dinaluhan ang tinatayang mahigit kumulang 300 katao kung saan binigyang parangal ng DLSUD ang magkakapatid na Aquino ng replika ng Our Lady of the Star kung saan ito ang tinuturing na pinakamataas na parangal na ibinibigay ng nasabing universidad. Aking nakapanayam si Bossy Aquino Cruz ukol sa pagunita at pagkilala ng DLSUD sa kanilang magulang. Kung akalain na yung pupuntahan ko pa na ron ay puro tungkol sa kanya din sa library. Akala ko halo-halo. Kasi sabi ko, ang dami naman tungkol sa kanya. Pala talagang para sa kanya lang yan. Ang dami mga litrato kanina ko lang, ang tagal ko nang nakita, iba ngayon ko lang nakita. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman ang ginawa na. Tsaka ang ganda ng mga nilikha ng mga estudyante at mga staff. Kitang-kita na hindi pa rin nawawala ang Cory Magic at magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin nararamdaman ng pamilyang Aquino ang pagmamahal at suporta sa kanila ng sambayanang Pilipino. Ako po si Angeli Alcovindas, nag-uulat para sa Brigada Balita. Isang pagpupulong patungkol sa nakaambang rehabilitasyon ng Bacoor Bay ang naganap kamakailan sa pangunguna ng Sagip Ilog Council at ng Our Lady of Rosary Parish. Tinalakay rito ang posibilidad na paglubog ng bayan dahil sa pagtambak ng lupa sa baybayin nito. Para sa kabuang ulat, narito si Jessie Lubowadilla. Narito po tayo sa bahay ni Senador Bong Revilla sa Bacoor, Cavite na kung saan nagaganap ang isang pagpupulong ng mga NGO tungkol sa nasasabing reklamasyon ng Bacoor Bay. Kanila itong nilalabanan dahil kapag ito'y natuloy, patuloy nga naman lulubog ang Bacoor, Imus at mga karatig bayan sa tubig. Makikita nga po ninyo sa aking likod ang kasundiang pagpupulong na binubuo nila. Ang mga pumunta sa nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Father Cornelio Matanguhan, Parish Priest ng Our Lady of Rosary, Felicito Legaspi, Presidente ng Sagip Ilog Cavite Council, Dr. Lorenzo Lapitan ng Cavite State University, Alice Topacio ng Diocese of Imus, Ochi Telantino ng CGCK Eco Waste, Dr. Sally Dulog, Chair ng Sagip Ilog Cavite Council, at Leonora Lava ng PRRM Provincial. Hindi lamang ang paglubog ng mga bayang aking nabanggit ang pwedeng maging resulta kapag natuloy ang reklamasyong ito. Sa panayam kay Father Cornelio Matanguhan, mariin niyang iginiit ang masamang epekto ng napipintong rehabilitasyon sa Bacoor Bay. Ang karagatan ng Bacoor Bay ay likas na yaman ng mga mangisda at ng mga mamamayan ng Cavite dahil yan ang pinagkukuhanan ng laman dagat na kailangan naman sa kalusugan ng mga mamamayan. Hiningi namin ang panig ng isang residente ng Imus na si Joseph Boris Vibal ukol sa posibilidad na epekto nito sa kanilang lugar. Yung 4,000 families, saan nila dadalhin yun, diba? Tapos, yung mga mangingisda, napapakain nila sa mga pamilya nila. Sa ngayon, mga suwestyon lamang ang kanilang magagawa dahil nakasalalay pa rin sa ating local government unit ang pagpupursigi ng mga suwestyong ito. Ako po si Jessie Lubowadilla, nag-uulat para sa Brigada Balita.
Naipamalas ng 4th-year communication students ng De La Salle Dasmariñas ang kanilang mga talento sa pagbuo ng makatotohanang publikasyon sa ginanap na Publication Expo sa kanilang pamantasan. Sinamahan rin sila ng iba't ibang mga executives sa ilang publikasyon sa bansa. Narito si Beverly Panganiban para sa kabuuang detalye. Ginanap ang Editorial Management Publication Expo ng mga mag-aaral galing sa ika-4 na antas ng kursong Communication noong ika-25 ng Setyembre. Ang nasabing expo na pinamagatang publish ay ginanap sa College of Engineering, Architecture and Technology Exhibit Hall sa pamantasang De La Salle Dasmariñas. Layunin nito na may pakita sa publiko ang iba't ibang publikasyon ng Comfor 1, Comfor 2 at Comfor 3. Ang mga pangalan ng kanilang publikasyon ay ang Baratillo, Philbox at Rooster. Nagbigay ng kanyang paunang salita ang chair ng Communication Arts Department na si Rosani Recreo Sarili. Pinangunahan ng chairperson ng Provincial Information and Community Affairs Department na si Aldalu Cabrera ang ribbon cutting. Nakipagtulungan ng Business World, FNB World, Fudge Magazine, Friendly Alliances and Media Expressions Incorporated of Fame at ang National Book Development Board o NBDB sa paghahatid ng exhibit na ito. Ang mga sponsor naman ng Adobo Magazine, University Student Council na ng sabing pamantasan at ang Uno Magazine. Beverly Panganiban nag-uulat para sa Brigada Balita. Nagprotesta ang Solidarity of Cavite Workers sa harapan ng Philippine Economic Zone Authority sa Pasay City laban umano'y sa mga nagsasabwat ang mga ahensya ng gobyerno upang mangikil sa katulad nilang mga manggagawa. Narito si Beverly Panganiban para sa ulat. Nagsagawa ng isang protest rally ang samahan ng mga manggagawa sa Cavite noong ika-28 ng Setyembre sa harapan ng PEZA sa Pasay City. Ang protestang ito ay kabilang sa kanilang week-long protest rally na nagsimula noong Setyembre 22 hanggang 29. Ito ay magsisilbing isang kick-off activity para sa investigative mission na isasagawa ng International Labour Organization o ILO. Hindi lamang sa PEZA nagsagawa ng protesta ang SCW, pati na rin sa opisina ng Department of Justice, Court of Appeals at Department of Labor and Employment. Humingi ng tulong mga samahan sa ILO ukol sa mga isinampang kaso ng mga otoridad sa mga manggagawa simula pa noong 2006. Layunin ng ahensyang ito na nasa ilalim ng United Nations na ilabas sa mga katiwalian at baho ng mga nabanggit na nagsasabwat ang mga ahensya ng gobyerno ukol sa pangingikil sa mga karapatan ng mga ordinaryong manggagawa. Ako po si Beverly Panganiban, nag-uulat para sa Brigada Balita. Pilipinas ang napiling bansa na pagdarausan ng 5th Asian Youth Day sa darating na Nobyembre. Dahil dito, puspusan ang paghahanda ng Diocese of Imus na siyang napiling host ng selebrasyon upang masiguradong magiging matagumpay ang pagdiriwang. May kabuang ulat kaugnay dito sa Marie Claire Villanueva. Ang Diocese ng Imus ang napiling maging local host ng darating na 5th Asian Youth Day na pinangalanang Y Asia Fiesta. Kabahagi nito ang pagdaraos ng opening ceremony sa Imus Cathedral sa ika-20 ng Nobyembre. Tinatayang mahigit 2,000 partisipante ang dadalo sa pagdiriwang na ito na may tema na Young Asians Come Together, Share the Word and Live the Eucharist. Nilalayo nito na pagbuklodin ang mga kabataang Asyano para sa panibagong buhay sa ilalim ng banal na Eucharistia. So isa sa mga considerations kailangan syempre youth, kailangan kabataan. Pangalawa, kailangan medyo fluent ka when it comes to the English language dahil international event to. So kung Filipino, medyo mahirapan siya nakipag-communicate. Ang pagtitipon na ito ay ang pagsama-sama ng mga kabataan na naglalayon ding mapromote ang pagkakaisa sa kanila at magkaroon ng kamalayan ukol sa kanilang tungkulin sa simbahan at sa lipunan. Ang main venue ng pagtitipon na ito ay sa Rogationist College sa Silang, Cavite. Ito ay tatakbo mula ika-20 hanggang ika-27 ng Nobyembre. Marie Claire Villanueva, nag-uulat para sa Brigada Balita. Upang bigyan pugay at parangal ang mga huwarang guro ng bansa at kasabay na rin sa pagdiriwang ng Teachers Month, inorganisa ang ika-6 na taon ng Attribute to Teachers sa SMX Convention Center. Live na nakatutok sa Pasay City si Jessica Go para sa kaganapang ito. Kasalukuyang idinaraos ang ika-8 taon ng Attribute to Teachers dito sa SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City. Dinaluhan ito ni Senador Noynoy Aquino na nagbigay ng mensahe para sa mga guro.
Idiniin ni Senador Aquino na malaki at matindi ang krisis ng bansa sa sektor ng edukasyon at tamang sistema lamang ang tanging solusyon sa suliranin na ito. Dagdag pa ng Senador, dapat pagtuunan ng pansin ang basic education gaya ng pagtutok sa kakayahang magbasa na isang mahalagang hakbang sa paghahanda sa global competitive market. Sa bandang huli ay binigyang pugay ng Senador ang mga guro na ayon sa kanya ay sila ang pangunahing humuhubog at tumututok sa mga kabataan para makatulong sa lipunan. May pasok natin sa private schools, no? May 700,000, magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay natin ngayon yung sektor ng pribado, may partnership. Yung kakayanin ng gobyerno, meron tumulong sa private sector. Mas mabilis natin magagawa yung ating hinahabol. Napakarami niyang tinataas sa kanilang mga balikat na pag-aayos sa problema, hindi naman sa kanila. For instance, sa poor nutrition, ng mga estudyante that causes the dropouts, kami the teacher intervene to take care of that. But para ba, yung lahat ng kulang sa lipunan, sagot ng teacher. Maliban kay Aquino ay dinaluhan din ito ng ekonomistang si Dr. Bernardo Malvar Villegas at businessman na si Benedict Hernandez. Ang attribute to teachers ay naging isang pagbibigay parangal sa lahat ng mga guro. Nagmistulang itong malaking break para sa mga guro nang dinuluhan pa ito ng komedyanteng si Giselle Sanchez at singer na si Eric Santos. Aking nakapanayam si Herma Vejerano na isang computer teacher sa Infant Jesus Montessori Center sa Dasmariñas, Cavite patungkol sa ginanap na activity teachers. After hearing all the stories, parang feel mo na it's great pala to be a teacher. Parang not everyone's given a privilege to become a teacher. Tinatayang humigit kumulang 9,000 mga guro ang dumalo dito sa itinuturing na pinakamalaking pagtitipon ng mga guro sa bansa. At ito po si Jessica Go, nag-uulat para sa Brigada Balita. At iyan po ang mga balita para sa oras na ito. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Shay Newman. Ito naman si Alvin Tolentino para sa Brigada Balita.